Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Mahilig ba kayong mag-deposit ng mga barya? Kung oo, bad news po dahil pansamantalang ihinto muna ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang operasyon ng coin deposit machine simula June 17 sa Maynila. Ito ay upang pag-aralan kung paano paggandahin ang sirkulasyon ng barya at ang pagpapatupad ng currency exchange service. Sumatotal, mayroong 25 coin deposit machine na nakatalaga sa iba't ibang mall sa Maynila. Hindi naman maaaring maisagawa ang manu-manong pagbibilang ng boto kaugnay ng nakaraang eleksyon. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, kailangan muna kasing repasuhin ang Omnibus Election Code at walang budget para sa pagsasagawa ng manual count. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Bago pa man maging posible ang manu-manong pagbibilang ng boto, dapat umanong mag-amyenda o magpasa ng bagong batas. Ito ang paglilinaw ng Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng panawagan ng ilang mga personalidad para sa manual counting ng mga balota. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang kasalukuyang umiiral na batas na Republic Act 9369 o ang Automated Election Law ay taliwas sa panawagang magsagawa ng manual counting. Dagdag pa ni Garcia, walang pondo ang ahensya para magsagawa nito. Aniya, hindi tukoy ang mga detalye kung saan kukuha ng budget, lugar, proseso at tao kung sino ang magsasagawa ng manual recount. Paglilinaw pa ng COMELEC, ang pinapayagan lamang ng kasalukuyang batas ay ang pagsasagawa ng random manual audit. Sa prosesong ito, pumipili ng random na ballot box ang COMELEC para bilangin at kumpirmahin kung tama ba ang pagbibilang ng mga automated counting machines. Dahil na rin sa pagpoproklama ng 12 senador nitong Sabado, mawawalan na umano ng jurisdiksyon ng COMELEC na magsulong pa ng manual recount. Sang-ayon naman ang COMELEC na dapat nang amyendahan ang Automated Election Law dahil outdated na umano ang nilalaman nito. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, naghatid ang BFAR Mimaropa ng 60,000 na tilapia fingerling sa Libao Lake sa loob ng Sablayan Prison and Penal Farm noong May 15 bilang bahagi ng kanilang Fishery Enhancement Program. Mainit na tinanggap ng pamunuan ng SPPF ang mga kinatawa ng BFAR para sa pagsasanay ng mga bilanggo. Layunin ng aktibidad na paigtingin ang produksyon ng isda at hikayatin ang aktibong partisipasyon ng persons deprived of liberty sa mga programang pangkabuhayan at pangkalikasan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH tiniyak na walang dapat ikaalarma sa kabila ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Southeast Asia. DepEd pinabulaanan ng impormasyong magkakaroon ng grade 13 sa school year 2025 to 2026. COMELEC iginiit na walang budget para sa pagsasagawa ng manual recount ng mga balota. Kusang namataan sa tuktok ng Mount Pulag, nasa kustodiya na ng DENR. BFAR Mimaropa naghatid ng 60,000 tilapia fingerlings sa Sablayan Prison Lake. At coin deposit machines ititigil na sa Hunyo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.